Bakit nga ba lumuluha ang isang patay habang nakaburol? Dahil ba sa hindi niya tanggap yung kanyang kamatayan? May kababalaghan nga ba tayong dapat isipin? O mayroon talagang paliwanag sa ganyang pangyayari? Yan, kamusta kayong mga kamorge? Muli ay gagawa tayo ng video at ito naman ay tungkol sa kung bakit lumuluha ang isang patay habang nakaburol. Ipagpapauna ko na po sa inyo mga kamorge, hindi dahil sa hindi tanggap ng namatay yung kanyang kamatayan. At huwag din nating isipin na milagro yun o may kababalaghan. Dahil mayroong paliwanag po dyan at yan ang pag-uusapan po natin sa video ko po na to. Bago po ako magpaliwanag sa inyo, yung picture po na nakikita nyo sa akin likuran ay hindi po yan isa sa mga binalsa mo ko. May nag-upload po kasi niya na isang page. Nakalimutan ko lang kung ano yung pangalan ng page niya pero para siyang isang media. Hindi siya Tagalog, parang sa Visayas o Mindanao. At mayroon nga pong mga nagtagpo sa akin at tinatanong kung ano nga ba yung paliwanag sa kung bakit lumuluha ang isang patay. Ipaliliwanag ko ngayon sa inyo itong mga kamorke sa pinakamadaling paraan. Hindi na tayo gagamit ng mga medical term para mas madali po ninyong maunawaan. Yan pong pagluha ng patay ay madalang talagang nangyayari. Kumbaga nasa 1 or 2 out of 10 yung mga ganyang pangyayari. Pero ang tanong, bakit nga ba lumuluha ang isang patay habang nakaburol? Sa pagkakarga o sa pagpapadaloy ng formalin sa loob ng isang katawan ng patay, hindi po ba't sa ugat natin pinararaan yung formalin? O sa artery? Mapabraso mang kuhanan na ugat yan o sa leeg? Ngayon, ano ba ang nagiging epekto ng formalin kapag dumaloy na sa ugat? Pinatitigas niya yung buong katawan ng isang patay at kasama tumitigas yung ugat na ginamit po natin para doon paraanin ng formalin. O ngayon, eto na tayo sa pinakasagot. Kung mapapansin ninyo mga kamorke, yung ipinaliwanag ko po sa inyo kanina, nandun na yung sagot eh. Logic lang ang makapagpapaliwanag ngayon para lalo po ninyong maunawaan. Hindi po ba't sabi ko sa inyo kanina, pati ugat na dinadaluyan ng formalin ay tumitigas? Huwag nating kakalimutan mga kamorge na ang mata natin ay mayroong napakaliliit na ugat. Dumali ngayon yung formalin sa ugat ng mga mata natin, di tumigas yung ugat. Dahil sa tumigas yung ugat, naging marupok yung maliliit nating ugat sa mata. Dahil sa naging marupok, kaya nagpuputukan yung maliliit nating ugat sa mata habang kinakargahan ng formalin. Kaya ang tendency nun mga kamorge, yung formalin na dapat nasa loob lang ng ugat po natin, tumatapon na siya palabas. At yun ang nakikita natin sa mata ng isang patay. Na akala ng iba, lumuluha daw niya yung patay. Pero eto, maaari pang itanong ninyo, habang nakaburol nga po yung pinag-uusapan, hindi naman habang binabalsa mo. Ganito po yan. Sa pag-a-aspirate o sa pagkuha namin ng fluid sa katawan ng isang patay, hindi po 100% na nakukuha namin yung fluid sa katawan ng isang patay. Talagang minatitira pa sa loob ng katawan ng isang patay. At isa na dyan na hindi namin nakukuha na yung sa bahagi ng mga mata. Kaya yung dumali na formalin sa ugat ng mata ng patay, nandun pa din po yun. Kaya posible na habang nakaburol, lalabas at lalabas po talaga yon. Ngayon, ano yung paraan o solusyon na ginagawa po namin para wala nang lumabas na fluid sa mata ng patay habang nakaburol? Siguro alam na din to ng iba. Yun bang ginagamit namin para maisara yung talukap ng mga mata ng patay? Ito po yung glue o mighty band. Dahil makatutulong po ang glue o mighty band para humarang at mapigilan niya yung paglabas ng fluid. Pero kung ginawa natin ng paraan o nilagyan natin ng glue o ng mighty band, bakit may lumalabas pa rin? Yung mighty band po kasi mga kamorke, hindi naman natin 100% na pwedeng asahan. Yun po ay makatutulong lang. Kung lumabas nga ulit yung fluid habang nakaburol, uulitin lang din po natin yung paglalagay ng glue o mighty band. Sana po nasagot ko yung katanungan po ninyo. Tapusin na natin yung pamahiin o yung paniniwala na kaya daw lumuluha ang isang patay habang nakaburol ay dahil sa hindi niya tanggap yung kanyang kamatayan. Walang milagro, walang kababalaghan. May paliwanag po dyan at sana naintindihan nyo yung ginawa ko pong pagpapaliwanag. Maraming salamat mga kamorke.